Kung tatanungin ng karamihan kung ano ang karaniwang imahe ng isang ama, marahil maririnig natin ang mga salitang matikas, matapang, at matatag. Pero paano kung iba ang mukha ng pagiging ama? Paano kung maganda rin si Papa? Hindi na bago kay Jose Romines Jr. o mas kilala sa entablado bilang si Neneng Bagsik ang mapanghusgang mga titig. Sa katunayan, bahagi na ito ng buhay niya at ng kanyang hanap buhay. Kung ano ang kanyang katahimikan sa bahay, siya namang kabaliktaran kapag umakyat siya sa entablado. Ako nga po pala si Jose Romines Jr., 48, mas kilala sa entablado paggabi bilang Neneng Bagsik. Nagsimula ako 1995 pa nung 4th year high school ako. Mula nung nakapanood ako ng mga ganyang mga gaya-gaya, mga lip sync contest, nagkaroon ako ng idea hanggang sa nagkaroon ako ng idol na komedyante hanggang sa bumili ako ng pyesa niya, ginaya ko. Kaya hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin. Bata pa lang si Jose, alam niyang may puso siyang babae at hindi niya inaasahang ang mundo ng entablado ang magbubukas ng landas na magpapabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Ngayon, laman na siya ng mga entablado. Nagbabagong anyo, nag-iiba ng karakter at lumalabas ang hagupit ni Neneng Bagsik. Dati kasi hindi naman talaga Neneng Bagsik, Neneng Gata. Ngayon, sabi, nung nag-show na ako sa mga pyesa-pyesa, sabi, ang galing naman, Neneng, dapat sa'yo, Neneng Bagsik, mabagsik ka mag-perform, mabagsik ka mag-komedyante sa entablado, gano'n. Kaya, ang tinuto ko na yung Neneng Bagsik, kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit ko. Sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi na mabilang ang mga lugar na narating ni Jose sa pamamagitan ng paglilip-sync, pagpapatawa at paggawa ng iba't ibang karakter na kilala ang pangalang Neneng Bagsik. Yung mga gamit kong to, mga napinundar ko talaga to, ginasusan ko. Pero pag mga naluluma na, yung mga hindi pwedeng pakinabangan, iba tinatapon ko na kasi matagal nang asing nagamit eh. Pero yung iba talagang mga yung mga memorable. Tulad ng aking pilikmata, 1998 pa to. Siya, hindi siya synthetic book talaga. Hanggang sa ngayon ginagamit. Marami nang narating tong pilikmata na to. Since 1998 hanggang sa ngayon. Lagi ko siyang kasama. Pero sa dami ng katauhang kanyang ginampanan, may isang papel na hindi niya kailanman ipagpapalit at hindi niya pagsasawa ang gampanan, ang pagiging ama. May 2 po akong anak. Sa ngayon po, mayroon na rin silang tig-isang anak, bali may 2 na rin po ako apo. Bagamat 7 taon na mula nang pumanaw ang kanyang asawa, malinaw pa rin kay Jose ang pagtanggap at suportang ibinigay nito sa kanyang pagkatao. At nang mawala ito, mag-isa niyang pinasan ang responsibilidad sa pagpapalaki sa kanilang 2 anak. Kasi nung nabubuhay pa yung napangasawa kong babae, lagi kong kasama yan. Siya yung tagahawak ng gamit ko, kung saan sa kami na. Tsaka hindi siya nagpapayro ng mga gamit na mga iba nanghihiram. Kasi katuwiran niya, pare-pares lang tayong nagtatrabaho. Dapat meron din kayong sariling gamit, hindi yung puro kayo hiram-hiram. Pero very supportive yung asawa ko ngayon. Tsaka doon ko binuhay yung 2 kong anak talaga. Hindi naging kasing kulay ng kanyang mga kasuotan ang buhay ni Jose bilang isang magulang. Dahil sa kanyang kasarian, marami ang nagkwestiyon sa kanyang kakayahan bilang haligi ng tahanan. At maging ang kanyang mga anak ay hindi nakaligtas sa panghuhusga ng iba. Yung anak kong babae, wala. Yung anak kong lalaki, meron. Tatay mo, bakla, ganyan. Umiiyak na lang siya, pero pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga, gano'n lang. Nasanay na siya ng gano'n. Pero nung mga elementary siya, maraming gano'n talaga. Ngunit sa halip na gumanti, isang mahalagang aral ang palagi niyang itinuturo sa kanilang pamilya na higit sa anumang pananaw ng lipunan, ang pagmamahal ang pinakamahalaga. Dahil mo silang ambag sa buhay natin, at least kayo, nabibigyan ko kayo ng kahit papaano, pandagdag pamumuhay sa ating pamilya. Mas lalakit ako sa mga tatay nila dahil ako nabubuhay ko kayo kahit ganito lang ako. Kaya bugbugin man ng panghusga at masasakit na salita, hindi na ito ganun kasakit para kay Jose. Dahil sa kanyang pag-uwi sa bahay, may mga taong hindi kailanman kukwestiyonin sa kung sino siya. Ang kanyang mga anak. Kasi nung nagkaanak ako, wala naman akong tinago sa kanila eh. Tanggap naman nila ako sa ginagawa ko sa trabaho. Kasi namulat naman sila na doon ko sila binuhay.
mula nung lumabas sila dito sa mundo. Hanggang sa ngayon, alam nila yung dalawang anak ko na yun pa rin hanggang ngayon ang trabaho ko. Sa bawat pagtatanghal ni Neneng Bagsik, hindi lang sarili niya ang kanyang bitbit, kasama niya ang mga pangarap para sa kanyang mga anak. Wala naman ako kiniwestiyon sa sarili ko kasi kung ano yung kaya kong ibigay, binubuhos ko sa kanila kahit wala naman akong pakialam kung ano man yung mga sasabihin nila. Basta ako yung obligasyon ko sa dalawang anak ko, ibinibigay ko, ibinubuhos. Walang labis, walang kulang kung anong pangangailangan nila. Sa kabila ng pagbabago sa lipunan, hindi pa rin madaling mabuhay bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, lalo na kung ginagampanan mo rin ang isang pinakamahalagang tungkulin sa buhay, ang pagiging magulang. Pero sa kabila ng lahat, walang pinagsisisihan si Jose. Pipiling ko pa rin yung gantong buhay. Hindi ko kung ano yung ibigay sa akin kasi hindi ko naman ginusto yung ganitong buhay kusang dumating to, yung kumbaga kusang naramdaman ko. Kung ano yung gusto ko sa puso ko, yung sinunod ko. Di man ako nakatapos pero narating ko yung pangarap ko sa mga tatay, lalong-lalo na yung sa katulad kong tatay. Happy Father's Day sa inyong lahat. Gawin nyo lang yung tama para sa mga pamilya nyo at lalong-lalo sa rin sa mga anak nyo. Kaya sa mga katulad ko rin na may ganitong sitwasyon, saludo po ako sa inyo at sa ating lahat. Happy Pride and Happy Father's Day! Hindi man naabot ni Jose ang pamantayang itinakda ng lipunan, iisa lang ang sigurado. Kung paano hinusgahan ng marami ang kanyang kalambutan, ay siya namang tibay ng kanyang puso para maging isang haligi ng tahanan.